Tara magluto tayo ng suman ni Lambiran. Sikat ito sa Leyte, kaya naman bihira na lang ako nakakita ng ganitong suman ngayon. Binuhusan ko lang ng mainit na tubig itong ating 1/4 kilo na tapol at 3 basong malagkit na bigas. Pagkatapos ay ibinabad ko ito ng 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras, itong ating tapol ay in-steam ko pa ito ng mga 30 minutos para medyo maluto na siya ng konti. Dahil matigas talaga ito at matagal itong lutuin, kaya madalas hindi ito naluluto. Kaya kung ayaw nyo makakain ng hilaw, steam nyo muna yung tapol para sigurado tayo. Chirit! So habang ini-steam nga natin yung tapol, dito naman sa kabilang kaldero ay maglagay tayo ng 3 baso ng gata, kalahating baso ng asukal, kunting asin, mga kalahating kutsara ng asin, 1 kutsara ng ginadgad na luya. Optional lang yan, pero kami kasi mas gusto talaga namin yung may luya. Haluin na natin ito ng maigi hanggang matunaw yung asukal at pakuluin na natin. Pagkakulo, pahinaan na yung apoy sa medyo katamtamang lakas lang at ilagay na natin yung ating malagkit na bigas, yung binabad natin ng 1 oras. Halo-haloin lang natin to hanggang sa mag-simmer o ma-absorb ng bigas yung gata. Gaganito na ay huwag na natin tigilan sa paghalo kasi didikit ito sa ilalim at magtutong. Ito palang spatula na gamit ko, sobrang recommended ko talaga ito dahil ang tibay. 3 taon ko na itong gamit at kaya niya talaga haluin yung mga mabibigat katulad nito. Kaya kung gusto nyo to, ilagay ko na lang yung link dyan sa baba. Kapag ganito na yung itsura, pwede na to. Itabi muna natin to at kunin natin yung 1 kawali para sa tapol. Dito naman ay maglagay tayo ng gata. Gamit lang tayo dito ng 2 basong gata at 1/4 cup ng asukal. Haluin lang natin to, pagkatapos ay pakuluin. Pagkakulo ay ilagay na natin yung tapol. Ito na pala yung itsura ng tapol pagkatapos ma-steam ng 30 minutes. Talagang matigas pa siya, pero kahit papano ay medyo malambot-lambot na kaysa dun sa binabad lang natin ng 1 oras. Same process, haluin lang natin to ng haluin hanggang sa mawala yung katas or yung gata. At dahil mas marami yung puting suman natin, kumuha ako ng 1 baso doon at inilagay ko dito para pantay sila kahit papano. Hinalo ko lang ito ng hinalo hanggang sa mahawaan ng kulay yung ating puting suman, pero ang hirap pala. At dahil nahirapan talaga akong pantayin yung kulay nila, no, naglagay na lang ako ng kunting food color dito na ube. Hindi ko na lang pinakita yung paglagay ko ng food color dito, no, pero mamaya makikita nyo yung ating tapol na pantay na yung kulay niya. At ito na nga, magbabalot na tayo at dahil pangkain lang namin to, no, gusto namin malaki yung suman para isang kainan lang ay busog na. Bali, ang isang supot ng suman na ito ay may laman ng 4 na kutsara, 2 kutsara na puti tapos 2 kutsara ng tapol. Pahabain lang natin yung puti at tapol, pagkatapos ay ilambid-lambid na natin ito, kaya tinatawag siyang suman ni Lambiran kasi nga lambid-lambid, parang lubid. Yung design nitong suman ni Lambiran ay may pagkahawig sa muron, pero iba yung ingredients ng muron, iba din yung sarap nun. Tapos nga natin itong maibalot ay arrange na natin agad ito sa ating steamer para maluto na natin ito at makapagtikiman na. So ayun pala, in-steam ko lang ito, no, sa loob ng 1 oras talaga para talagang lutong-luto yung tapol natin. Nga pala, hindi required na talian to magkabila ang dulo, ha, katulad ng muron. Talagang tinalian ko lang to kasi nga bitin yung mga dahon ko para talaga hindi tumagas yung ating suman, kaya tinalian ko na. At pagkatapos ng 1 oras na pag-i-steam, ito na ang ating sumang ni Lambiran. Itsura palang pagkasarap na. Kung nagustuhan mo ang recipe ito, itry mo na, talagang worth it siya, lalo na kung mahilig ka talaga sa suman. Ang sarap, mga bi. Nakatikim ka na ba ng ganitong klaseng suman o ngayon mo lang to narinig? Sige nga, paki-comment ngayong sagot mo sa baba, gusto ko lang makita.